Basta alam ko noon, every Wednesday, si Fanny Serrano pupunta sa gay bar. Tapos after ng Wednesday ng gabi, tapos pagdating ng mga madaling araw, naku, hindi ka na, magbaklaran na tayo. Dala-dala ko yung lalaki, hatak-hatak ko sa baklaran, nag-pray ako. Lahat na kung ano na position doon ng mga statwa, pupunasan ko, online ko sa pakita, just to be seen. Kasi karami ng mga celebrities dumarating doon after 12 ng Wednesday. Hindi Wednesday mismo. After 12, madaling araw na ng Thursday. And then after that, balik na ako sa gay bar, umagahin na kami. Yun. Ano si Fanny Serrano nung araw? Hoy, huwag tayo magplastikan, parang kayo. Nasa madilim tayong mundo, amen? Nasa madilim tayong mundo nung araw. Nung araw bangag tayo, aminin natin. Wala sa katinuan ng utak natin. Nakakala natin yung katinuan ng mundo natin. Ganun kasimple po ang life testimony ko, pareho din ang testimony ninyo. Galing tayo sa baluktot na katwiran, galing tayo sa madilim na mundo, galing tayo sa magulong kaisipan, galing tayo sa mga maling desisyon, maling reaction, maling motibo, galing tayo lahat doon. Yun si Fanny. Pare-pareho tayo. So, ang kailangan natin yung parang liwanag makita natin. Yung liwanag mo yan, mga kapatid, tinatanggihan ko nung araw yan. Takot ako. Kasi, alam ko na ang born again eh. Naririnig ko na eh. Nakukwento na sa akin eh. Magbabagong buhay. Hello. Hindi ako ready. Baka yung tatay ko. Okay, buhay ko. Mayaman ako. Sikat ako. Wala nang koneksyon. Yun na, ba't ako magbo-born again? Ano pagmamal sa akin na pupuntahan ko yan? Eh, lahat ng magandang bagay sa buhay ko eh, andito na sa akin. Ba't di pa ako sasama niyo sa grupo ninyo? Nangarap ako na maging sikat para lumigaya. Nangarap akong maging makakilala ng maraming mga sikat para lumigaya. Nangarap akong magkaroon ng mga sarili magagandang gamit para lumigaya. Kotse, bahay, alahas, para lumigaya. Nangarap akong makilala kahit saan para lumigaya. At saka nangarap ako yung bang may koneksyon sa mga sikat na tao din para lumigaya. Nangyari yung lahat yun. Ang hindi lang nangyari, yung para lumigaya. Basta may question lang, why? Bakit din ako maligaya? And then, I would see people, yung mga Kristiyano na yan, pag nakikita ko, there is something na nag-spark doon sa mata nila. Parang, alam niyo ba, may aura tayo lahat ngayon, nung maging Christian tayo. Lahat tayo may aura. Nung araw, di ako pwede magpakita sa taong walang kahit katiting ng makeup sa mata, kasi ang feeling ko yun ang aura ko, yung maganda mata ko. Pero ngayon, ang dami mo nasasabi, ang ganda-ganda ko sa personal. Pag nakikita ko yung person, ha? Talaga? Oo, paano yung ginagawa mo? Lalo pag naman na ang edad ko, ano ba si Senta? 68 years old na po ako. So parang, Yes, hindi. ang plastic nyo Oo naman, 1948. Eh, talingin ko dyan kung sino kaedad ko, wala namang magtataas ng kamay eh. 1948 po ako, February 1st. Simple lang sabi ko, bakit ganyan ang oras mo, bata pa? Ako wala nang nightlife, wala nang boyfriend, wala nang problema sa mga ganyang bagay, tulog lang ako ng tulog, kain ng kain, tumataba ako. Kailan pa ka ganyan? Eh, buwan na maging Kristiyano ako. Tapos, ang kwento, mga labit ka sa akin at ipagpatuloy nga, okay lang. Pero pag hindi na malabit, wala na. Minamatyagan ako ng tao. Pinapantayan ako. Lalo na nung in-announce ko. Eh, nung nag-announce pa naman ako magandang umaga, Pilipinas. I do remember, 1986 o 87, kay Corina Sanchez, itong every morning breakfast show nila. Doon ko pa in-announce, hello! Born again Christian na po ako. Ganon, in-announce ko na. Sabi Corina, Holy Week ata yun. So this is ito yung chance. Sabi ko sa lahat ng mga kaibigan ko
na may atraso ko, yung may tampo sa akin dahil may ginawa ko sa inyo, humingi po ako sa inyo ng patawad. Sorry po, patawarin niyo po ako. Kung sino man kayo nanonood ngayon sa akin, mag-isip ko rin na Sanchez na napatanga sa akin gano'n. And then, nanawagan din ako sa mga, yung mga tao din nag-aakala, yung mga friends ko, na may nagawa kayo sa akin. Okay lang, kalimutan na natin. Ganun ka-casual. You know what? Naaartehan kasi ako sa mga born again nung araw nung di pa ako Christian. So I promised myself, pag naging born again, Lord, casual ako, walang drama-drama, pero super close tayo ngayon. At yun ang start ng prayer ko sa Panginoon. Nilift up ko yung boyfriend, kasalukuyang kalibin ko nung araw nung maging Christian ako. Lord, kilala mo ha? Lord, hindi ko kaya mawala yan. Ginano ko talaga siya. Pero, sinabi mo hindi na tama, tsaka Lord, nararamdaman ko hindi na tama. Pero parang hindi ko kaya, ikaw ang gumawa ng paraan. Siya pinagawa ko ng paraan. Hindi ako. After ilang years, tumawag. Kahit paano, walang plastikan ha, meron pang konti Meron pa kamusta ka na? Ini-invite ako sa isang fellowship magte-testimony kasi sa church daw nila kasi siya ang worship leader. What? Nung nag-testimony na ako, sabi ko, brother, thank you. Kamuti ko sabihin, brother Pangga, thank you. Buti na-edit. Kamuti ko masabihin. Pero nakakatuwa, di ba? Panggahan kayo ng panggahan ng araw. Pangga, biglang ngayon, brother. Hindi mo ma-imagine yun, di ba? Mangyayari. Actually, Christian na rin silang buong family. Ang pinupunto ko lang po doon, yung mga sinasabi natin, mga imposible, totoong imposible nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Kung talagang susunod ka kahit na casual ang dating mo, o kaya with action o dramatic, nangyayari yung changes. Ang isang changes na nangyari sa akin nung ako'y maging Kristiyano ay yung pagpapatawad nga, yung paghihingi ko ng tawad at yung pagpapatawad. Ang numero unong biktima ko nung araw ay my own father, na nilayasan kami nung araw, iniwanan kami. Siguro ako noon 6 years old, talagang iniwang kaming lugmok sa hirap. Tapos siya, may ibang kinasamang pamilya.